Magandang araw. Ano muna tayo? Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply for the 4th time. Exhale. For the 5th time, inhale deeply. Exhale. Good morning. Alas 8 ng umaga. Nakita nyo ba yan? Ay, nakita ba? Ayun sa baba. Merong water lily. Wala nyo, nasan tayo? Ipopost natin to. Ipopost natin sa... Alam mo, pag nagpo-post pala sa YouTube, meron naman doon yung location. Pwede nyo malaman kung nasan ako. So, it's a lake. Isang napakalaking lake. Ngayon lang tayo ulit nakapag medyo solo, medyo relaxed vlog. Usually siyempre pag nagra-ride, adrenaline, masaya. Ngayon, medyo relax yung ating vlog kasi tama lang. Meron tayong mga perfect spots. Nandito tayo sa nature. Kasama po natin ang ating bike. Nag-travel tayo yesterday. Ano to, mga 80 kilometers. 88 kilometers. Galing Bacoor. Grabe yung ride ko. Umalis kasi ako sa bahay. Alas 8 na ng umaga. Tapos, pagkaalis natin ng alas 8, ginawa natin side trip tayo. Umabot yata tayo ng siguro 8:30 yata nakaalis. Tapos nakarating tayo ng Carmona. Shout out kay Madam Bonnet sa anong lugar yun? Carmona, Cavite. Meron dong napaka small but sobrang sarap na restaurant. Kailangan nyo magpa-schedule bago kayo makarating doon, okay? So, ano doon, napakasarap ng spaghetti nila. Tapos, nakaalis ako doon, mga 4:44. Ang haba kasi ng kwentuhan namin ni Ma'am Bonnet. Akalain mo yun. Nakarating ako dito sa San Pablo ng 11 na ng gabi. 7 hours bago ako nakatulog ng maayos. Okay lang, everything's perfect. At least naikot ko yung buong San Pablo. Kaya naman ako umikot. Ang purpose ko maghanap ng tutulugan. Kasi ang budget natin sakto lang. So dahil sakto ang budget natin, naikot tuloy natin lahat. Kumbaga parang tapos maganda yung ganun eh. Meron kang time mag-ikot tapos makakompare mo yung mga presyo physically. Online wala talaga akong mahanap. Pag online, Agoda, madali maghanap sa Manila, Makati, Cubao. Pero pag dito sa probinsya, hindi ka makakahanap. So, shout out ANP. Kung gusto nyo po ng magandang comfortable na place na sakto lang ang presyo. Ayaw kasi natin ng aircon, naghanap tayo ng fan. Meron silang fan room. ANP Suites. Shout out sa mga PSI. Alam niyo ibig sabihin ng ANP? Hindi ko alam. Hindi ko naman tinanong eh. So, meron tayong topic ngayon. Ang topic natin ngayon is, di ba usually ang nangyayari kapag meron kasi akong
normal na topic lagi sa ating vlog. Usually, physical health. Health tungkol sa mga dapat kainin, mga dapat physical na ginagawa, mga kailangan nagbabike, kailangan nagkakaroon tayo ng sports. So, everything na nagpapalakas ng katawan. So, ngayon, may kalaban na. May kalaban na ang physical health. Okay. So, winaway ko kung anong mas importante. Okay. So, the difference within physical health and mental health. Yeah. So, nagda-dive tayo sa medyo critical, kakaiba, medyo hindi basta-basta pinag-usapan ng mga tao is mental health. So, ano ba? Anong pinagkaiba nun? Ano ba yun? Ibig sabihin, importante yung physical. Siyempre, it will strengthen your body para tumagal ka sa buhay na to. Ang goal po natin, umabot tayo ng 125 years old, na ganito ang itsura natin. Malakas, walang sakit, pinapagaling yung mga sakit. So, ang goal natin, umabot tayo ng 125 physically, na ganito pa rin yung katawan natin. Pero isa pala sa ito na di-discover ko talaga, importante ang mental health. Kasi ang mental health, malalaman kung gaano ka-strong yung mga decision mo sa buhay. Paano mo didesisyonan yung mga bagay na yung mga bagay na magpapabago ng life mo. So, ang mangyayari, kaya mo lang desisyonan yung mga bagay na yan kapag meron kang strong mental health. Yeah. So, lagi itong mga nakaraan, kino-contemplate ko. Di ba usually ang mga tao lagi nang iniisip, ano ba yung tama, ano ba yung mali? Ano ba yung tama, ano ba yung mali? Tapos iisipin niya, ay ito yung mali, gagawin ko yung mali. Hindi naman, di ba? Usually pag inisip mo tama, mali, ang iisipin mo, yung tama yung gagawin mo. Tama? Ang problema, hindi na basta-basta maisip ng tao na, oh, ito yung tama, ito yung gagawin ko. At ang problema, yung tamang gagawin mo, hindi mo ginagawa. Problema. Kaya sabi ko, ano yung mental health? You gather enough information kasi open yung mind mo. So, kaya mong ipasok lahat ng mga information sa utak mo. Tapos yung pinasok mo na information, doon ka ngayon mag-gather ng thoughts. Oh, ito yung decision ko, ito yung gagawin ko, ito yung... Sa dami ng information na pumasok sa isip mo, ikakalculate mo ngayon kung ano yung mga tamang dapat mong gawin. So, doon nag-umpisa yung importansya ng mental health. So, paano mo masasabi na may mental health ka? So, kaya mong gawin yun. At least, I advise to you all na you do 1 hour meditation in the morning and 1 hour in the evening. So, paano yun? Pagising mo sa umaga, agahan mo yung gising, agahan mo yung tulog. Pag nakatulog ka ng maaga ka magigising. So, pag gising mo sa umaga, huwag ka kagad yung parang, trabaho, isipin na kagad lahat. Kumbaga, take time to rest. Siguro, simulan mo 30 minutes, 15 minutes. Next time, basta ang pinaka best is 1 hour. Sit down, close your eyes, and think. Mag-isip. Yan yung pinaka-importante. Ang mga tao hindi na binibigyan ng oras mag-isip. Think deeply. Pwede rin sabihin, think nothing. Kumbaga, relax your mind. Wala ka munang isipin.
Isipin mo lang yung air, yung nature, isipin mo lang yung hangin na pumapasok sa ilong mo. Relax. Yun, gano'n. So, binibigyan mo yung time, yung sarili mo ng time na mag-think of nothing. Kasi kung lagi na lang meron kang iniisip, ibig sabihin, yung utak mo medyo masyado siyang busy. Lagi na lang siyang bigyan mo yung relax yung mind mo. Kasi mas at ko, lamang naman makaka-create ka ng good decisions in life kapag yung mind mo is rested. Nasa relaxed state. Hindi kayo parang nasa panic stage. So, it will help you ngayon makapag-decide mga bagay na mga crucial sa buhay, etc. etc. So imagine doing it every day. Pag araw-araw mo na yung ginagawa, magkakaroon ka ngayon ng parang yung mind mo parang dati laging magulo. Ngayon, nagkakaroon na siya ng organization. Ma-organize yung ito yung mga dapat unahin, yeah, etc. Ito yung mga ano. So na-organize siya, hindi kayong parang nagulat ka na lang ang mga bagay nangyari tapos hindi mo na pagdesisyonan. Kasi ang the best thing in life to do is ginawa mo yung mga bagay na pinagdesisyonan mo at napasaya ka dahil dinidesisyonan mo yon dahil ikaw ang nag-decide. Hindi ka lang nasway ng mundo. Ikaw ang nagdesisyon and alam mo masaya ka dahil yung decision mo ito yung nag-correct ng path mo sa buhay. Okay? Thank you for watching. Kasi hanggang 12 minutes lang tayo. Hindi pa tayo nag-decide ng longer vlog. Para hindi ka rin mainit. Thank you for watching. I love you all and keep buhay sakto lang tayo. Bye-bye. I love you all. Malaya, masaya at payapang buhay para sa inyong lahat.